Na minamahal, tayo po ay nasa Heidelberg Catechism, Lord's Day 24. At meron po tayo mga tatlong katanungan at mga corresponding na sagot. At sa inyo pong church bulletin ay nariyan po ang Lord's Day 24. Ang ating scripture reading ay masusumpungan po natin sa Romans chapter 12 o chapter 5 verse 12 mula hanggang 21. Romans chapter 5 verse 12, ganito po ang siyang isinasaad. Kaya't kung paanong sa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at sa pamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Tunay na ang kasalanan ay nasa sanlibutan bago pa dumating ang kautusan. Ngunit hindi binibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, ang kamatayan ay naghari mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit sa kanila na hindi nagkasala tulad ng paglabag ni Adan na siyang anyo ng isang darating. Subalit, ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway, sapagkat kung sa pamagitan ng pagsuway ng isa, ang marami ay namatay, lalo pang sumaganap para sa marami ang biyaya ng Diyos at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang tao na si Hesus Kristo. At ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng ibinunga ng pagkasala ng isang tao, sapagkat ang kahatulan na dumating na kasunod ng pagkakasala ng isa ay nagbunga ng paghatol, subalit ang kaloob na walang bayad na kasunod ng maraming pagsuway ay nagbunga ng pag-aaring ganap. Sapagkat kung paanong sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan, sa pamagitan ng isa, ang tumatanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng pagiging matuwid ay lalo pang maghahari sa buhay sa pamagitan ng isa si Hesus Kristo. Kaya kung papaanong sa pamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang kahatulan sa lahat ng mga tao, gayon din naman sa pamagitan ng isang matuwid na gawa ay dumating sa lahat ng mga tao ang pag-aaring ganap at buhay. Sapagkat kung papaanong sa pamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging makasalanan. Ngayon din sa pamagitan ng pagsunod ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. Subalit dumating ang kautusan na nagbunga ng pagdami ng pagsuway. Ngunit kung saan marami ang kasalanan, lalong dumarami ang biyaya, upang kung paano ang kasalanan ay naghari sa kamatayan, ay gayon din naman ang biyaya na makapaghahari sa pamagitan ng pagiging matuwid tungo sa buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Hesus Kristo na Panginoon natin. Ganun lang ang pagbasa natin sa banal na salita ng Panginoon. At para sa ating Heidelberg Catechism, Lord's Day 24, ay meron po tayong tatlong katanungan. At ang katanungan bilang sa 62 ay ganito ang siyang tinatanong. Bakit ang mabuti kong ginawa ay hindi naging matuwid sa Diyos o kaya ay matulungang maging matuwid sa Kanya? So ang tanong po dito ay yung ginagawa na kabutihan ng tao sa kapwa at gayon din tungkol din sa Diyos. So sa tanong na ito ay bakit? Ang sagot ay sapagkat ang katwirang dumaraan sa Diyos ay masusing nasisiyasat
na kailangang tunay na sakdalan at ayon sa sukat ng walang hanggang kautusan. Kahit ang pinakamaayos na gawa natin sa buhay na ito ay hindi matuwid, na ang dahilan ay may bahid ng kasalanan. At ito ay ating tatalakayin. At ang tanong bilang sa 63, paano mo masasabi na ang mabuti ginawa natin ay hindi umaani ng anumang bagay kung ipinangako ng Diyos ang kaloob nito ay buhay at sa pagsunod? Ang sagot, ang kaloob ay hindi pinaghihirapan. Rather, ito ay kaloob ng biyaya. Sa tanong bilang 64, ngunit di ba ang katuruang ito ay may pagkakaiba sa mga tao at masama? Ang sagot dito ay hindi. Ito ay hindi mangyayari para sa mga nakaugpong kay Kristo sa pamagitan ng pananampalataya na magdudulot ng bunga ng pagpapasalamat. So yan po ang mga katanungan na atin pong tutugunan at paliliwanag para sa ating kapakanan upang tayo ay lumago sa biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang magiging paksa natin, ang biyaya ng Diyos ang siyang nagdadala ng mabuting gawa. Sapagkat ang mga katanungan ay ang isa bang ordinaryo, isang tanging tao ay pag siya ay gumagawa, ito ba ay nagiging matuwid sa tao? Ito ba ay katanggap-tanggap sa tao? So ang kasagutan dito ay hindi, sapagkat ang lahat ng mga gawa ng tao ay may bahid ng kasalanan. At kung may bahid ng kasalanan, ito ay hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. So sa pamagitan nito ay titingnan natin kung ano ang nais ng Panginoon na makita natin upang yung ating mga ginagawa ay katanggap-tanggap sa Panginoon at walang bahid ng kasalanan. So ang sinasabi dito ay ang lahat ng mga tao ay nagkasala at ito ay minana kay Adan. Tulad ng ating nabasa, sapagkat nang magkasala si Adan, doon dumating ang kamatayan sapagkat sinabi ng Panginoon, sa oras na kainin mo ang bunga mula sa puno ng pagkaalam ng mabuti at masama, ikaw ay mamamatay. So doon ay nakita natin na dahilan sa kawalan ng pananampalataya, disbelief or unbelief o walang pananampalataya, ay nasulsulan siya ng dyablo at kumain si Adan ng pinagbabawal ng Diyos. At ang naging bunga noon ay kamatayan. Kaya mula kay Adan, ang lahat ng mga tao ay ibinibilang na makasalanan at ang kabayaran ay kamatayan. Kaya ang kamatayan ay naghahari sa lahat ng tao. Simula na magkasala si Adan, ang kamatayan ay naghahari sa lahat ng tao sapagkat sabi ng Panginoon, sa oras na kainin niyan, ikaw ay mamamatay. Kaya si Adan, mula kay Abel, mula kay Cain, lahat ay dumaan at ang sinasabi sa banal na kasulatan ay kamatayan ang naghahari sa kanila. Maging sa atin man, ay hindi tayo naibukod. We are not spared from death. At alam natin yan sapagkat katunayan
ang mga tao ngayon ay bumibili na ng memorial at saka bumibili na ng lote para sa kanilang kamatayan. So nakaguhit na yun. Kumbaga yun na ng taning. Kaya hindi na tayo kinakailangan ma-surprise sa mga doktor na pag sinasabi, ang buhay niya ay may taning. O, talagang may taning. Hindi alam. Kaya nagiging controversial sapagkat sasabihin ng doktor, mamamatay ka na, ilang buwan na lang. Inisip niya, hindi pa dapat kasi hindi pa siya nagiging 30 anyos eh. Mamamatay na siya, hindi pa niya naabutan ng mahabang panahon. Kaya ganoon ang nangyayari. Pero yung sabihin mong mamamatay ka, alam na nila kasi pag may pera, nakakabili ng mga lupa sa memorial. At ang gusto pa ay pag sila'y nakaburol, maganda yung pagkakalagay ng make-up sa kanila, lalo na sa mga babae. O, kailangan matangos ang ilong niyan, o yung kanyang kilay, kanyang ganito, o kanyang labi ay kailangan hindi natutunaw yung lipstick. Ganoon ang nangyayari. Kaya sa modernong ginagawa ng mga tao, yung mapeka sa mukha, napapaputi na gusto. Ganoon ang nagiging kalakaran ngayon pag nakaburol. Kahit nga hindi pa nakaburol, ganun pa rin. Kaya naroroon yung sinyales, naroroon yung sinasaad na talagang nakatakda sa kamatayan. Minana ang kamatayan dahilan kay Adan. Yun yung sinabi dito sa talatang 14. Gayunman ang kamatayan ay naghahari mula kay Adan hanggang sa ating kapanahunan at hanggang sa susunod na kapanahunan. Kaya ang kamatayan, walang itinatangi yan eh. Kaya hindi pa na ipapanganak, nasa tiyan pa lang ng nanay niya, namamatay na. O kaya pagkaluwal ng bata, namamatay na. O kaya ay bago pa lamang taga-graduate pa lang ng college at maganda yung kurso, namamatay na. Hindi pa napapakinabangan, namamatay na. Iba naman ay kakakasal lamang, namatay na. Mga ganun. Sapagkat ang kamatayan ay talagang naghahari. Yun ang sinabi dito sa banal na kasulatan. So ang ating tinitingnan ngayon ay yung tungkol sa mabuting gawa. Kahit na nabubuhay ang tao at alam niya may kamatayan, gumagawa sila ng paraan para humaba ang kanilang buhay. At ang pamumuhay nila ay ginagawa ayon sa kabanalan daw. Kasi, ang sabi nila, pag ikaw ay naging matulungin sa kapwa, nakita mo ang isang mahirap at tulungan mo, abay, makakarating ka sa langit. Yan ang kanilang inasal-asal, ginagawa ang pagtulong sa mahirap. At pakainin mo ang iyong kapwa, abay, makakarating ka sa langit. Yan ang nais nila. So, yung bang mabubuting gawang yun ay kalugod-lugod sa harapan. So, ang sabi dito sa Heidelberg, lahat ng ating mga gawa, dahilan sa minana natin ang kamatayan mula kay Adan, ay ang sagot doon ay hindi kalugod-lugod sapagkat may bahid ng kasalanan. So ang ating pag-aaralan ngayon ay una,
Yung bang mga gawa ng tao ay ito ay tanda para sa kanyang ikabubuti o sa kanyang justification o pagiging matuwid? Ang pangalawa ay ang biyaya lamang ng Diyos ang pinagmumulan ng mabubuting gawa. At ang pangatlo, ang mabuting gawa ay merong kaloob na nagmumula sa ating Diyos. So sa tanong bilang 62 ay bakit ang mabuti kong ginawa ay hindi naging matuwid sa Diyos o kaya ay matutulungang maging matuwid sa Kanya? So ang sagot dito, sapagkat ang katwirang dumaraan sa Diyos ay masusing sinisiyasat o nasisiyasat na kailangang tunay na kasakdalan. Pag sinabing kasakdalan, ibig sabihin walang bahid ng kasalanan. Ibig sabihin, yung bang ginagawa ng tao tulad ng pagtulong sa kapwa, paglilimos, yung gumawa ng maraming charity work, yung mga panalangin. Ang panalangin kung minsan ay may overnight prayer meeting o kaya ay nananalangin paluhod. Yung mga bagay na yun ay makatulong para maging matuwid sa harapan ng Diyos. Ang sagot doon ay hindi, sapagkat ang lahat ay may bahid ng kasalanan. Ito ang siyang tinutukoy. Unang-una, dapat nating mabatid na ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng paglabag ng kautusan ng Diyos at ito ang siyang ipinamana ni Adan sa atin, ang kasalanan. Mamaya, titingnan natin paano tayo makakataanan sa kaparusahan ng kasalanan. At yun ay ang kamatayan. Kaya dito ay tinutukoy na sa panahon ni Adan, ang tawag doon ay tipan ng gawa, a covenant of works. Nang ibig sabihin ay iniligay si Adan sa isang pagbabawal upang sumunod sa Panginoon. At yun ay pinagbawal na Panginoon ang pagkain ng isang bunga na mula sa puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. At sa oras na kainin yon, siya ay mamatay. Kaya nang siya'y matangay ng pagsulsol ng dyablo, kumain siya. Sa pagkain niya ay hindi siya nananampalataya sa Diyos. Ibig sabihin, hindi niya pinaniniwalaan ang sinabi ng Diyos na siya ay mamamatay. Sapagkat sa panahon niya, wala pa siya nakikita na tao na namamatay. Ang kamatayan ay bunga ng pagkakasala. So, hindi pa niya nakikita. Kaya hindi siya sumunod sa Panginoon. Unbelief ang kanyang ginawa. Hindi siya nananalig sa Diyos tungkol sa kamatayan. Kaya kinain niya. At ito ang naging kaparusahan ng Panginoon ay kamatayan. Hindi lamang siya, kundi pati si Eva ay nadawit sa kamatayan. Hindi lamang silang mag-asawa, kundi kahit na ang kanilang mga anak ay nadawit sa kasalanan. At hindi lamang sa kanilang sambahayan, kundi sa buong sanlibutan ay dumating ang kasalanan.
Kaya ninana natin ang kasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At yan ang siyang isinasaad sa salita ng Panginoon. At hindi lamang sa salita ng Panginoon, kundi kahit na sa mga gawa. Sapagkat ang sinabi ng Panginoon, bunga niyan, ang tao ay hindi kakain hanggat hindi niya pinagpawisan. Eh noon, si Adan ay kumakain sapagkat na-provide na ng Panginoon ng pagkain. Sabi, lahat ng mga bagay ay inyong makakain, pero nakita natin na mayroong mga limitasyon. Ang makakain lang nila ay yung mga pagkain na mabuti. Pero mayroong mga punong kahoy na ang bunga ay hindi pwedeng kainin. So lahat ay maaaring kainin. So ang nangyari, nagkasala sila. At lahat ng kanilang mga ginawa ay hindi karapat-dapat sa Panginoon dahilan sa bahid ng kasalanan. Hindi naging kalugod-lugod, hindi naging katanggap-tanggap dahilan sa bahid ng kasalanan. Bawat sinasabing mabuting gawa, alam ba ninyo na ang tao ay wala namang mabuting gawa na ginagawa? Hindi mabubuti ang ginagawa ng tao. Dahilan nga sa bahid ng kasalanan. Kung minsan, ito napapansin natin, pag ang tao ay matutulungin, merong nakaakibat, sabihin merong tali, merong inaasahan na kapalit. Yan ang salitang kaakibat. Halimbawa, tinulungan mo siya. Pero sa likod ng iyong kaisipan, kaya mo siya tinulungan para meron kang makamit na kabayaran o tulong mula sa Kanya. Yun ang gawa ng tao. Halimbawa, sa trabaho, okay, bibigyan ka ng bonus, pero ano ang kapalit? Aba, kailangan sobra ang iyong oras ng pagtatrabaho. Hindi lamang 8 oras, kundi buong 24 hours ay minsan yun ang hinihiling ng nagpapatrabaho. May kaakibat na bilang hinihingi. Yung ganun din sa mga pagtulong, sa mga charity. Halimbawa, isang mayaman, nag-issue ng cheque, sasabihin natin 1 milyon. Pero may nakaakibat na kabayaran o kapalit. Kailangan ay ilalagay mo siya sa dyaryo na siya ay nag-donate ng 1 milyon. Kailangan ay ipakita mo na siya ay mabuting tao. Kailangan yung kanyang pangalan ay nasa lahat ng dyaryo, lahat ng balita. Yun ang ibig sabihin. Lagi may bahid ng kasalanan. Kaya ang mga bagay na yun ay hindi ganap, hindi perpekto, at hindi katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. Lagi ang ninanais ng tao, ang sarili niya ay laging naroroon, mapabilang. Kaya nagkakagulo ngayon sa ating gobyerno dahil sa mga bagay na yan, na may kaakibat na layunin para maging sikat. Pero nakikita natin ay kabalan, ay magkaiba ang nagiging bunga. Hindi maganda ang nagiging bagay. So ano ang
paraan ng Diyos para ang gawa ng mga tao ay kaaya-aya at kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Ito ngayon yung nasa tanong bilang 63. Nasabi dito sa ating Heidelberg Lord's Day 24, paano mo masasabi na ang mabuting ginawa natin ay hindi umaani ng anumang pamang bagay, kundi pinangako ng Diyos, ang kaloob nito ay buhay at sa pagsunod. So ang sagot dito ay ang kaloob na hindi pinaghihirapan. Ito ang kaloob ng biyaya. Ang Diyos sa walang hanggan. Ito ay nahayag na sa Genesis chapter 3 verse 15. Yung sinabi ng Panginoon at nais kong basahin yung Genesis chapter 15. Chapter 3 verse 15. Ganito ang siyang sinasaad. Sa 15, maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa, at sa iyong binhi at sa kanyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sahong. So inyong talastasin, mga minamahal, na ang binanggit ng Panginoon dito ay binhi ng babae. Ang binhi ng babae ay ang Panginoong Hesukristo. Tapos, tinutukoy dito na sa sumunod na pangungusap, at sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Ibig sabihin, ang ipinangako ng Panginoon ay ang binhi, ang Panginoong Kristo at ang mga binhi. Ibig sabihin, ang mga mananampalataya. Sapagkat ang Panginoon ang siyang ulo ng iglesia. At ang iglesia, ito ang mga binhi na tinutukoy dito. So, binhi ng babae at sa kanyang binhi. So, sinasaad na ang Panginoong Kristo at ang iglesia. Ang Panginoon ang ulo at ang kanyang katawan ay ang iglesia. At pagkatapos ay ang binhi ng serpent o ng ahas na sinasabi dito. Sapagkat ito ay sinabi ng Panginoon Diyos sa ahas sa talatang 14. Kaya nasabi dito na ang dalawang ito, ang Panginoong Jesucristo at ang iglesia at ang diablo at ang kanyang binhi ay hindi magkakasundo. Merong iniligay na pagitan. Ang tawag natin sa Ingles ay enmity, na kailanman ay hindi ito magkakasundo. Sapagkat ang isa ay ayon sa biyaya ng Diyos. At yung ikalawa ay ayon sa pagtakda ng Diyos sa masasama. Kaya masusumpungan natin dito ay ang paghirang, pagpili, at meron tayong pinaniniwalaan na katuruan, yung tinatawag na predestination, pagtatalaga. At sa predestination ay dalawa. Una ay ang mga elect. Yon ang sinasabi sa Efeso Kapitulo
1, talatang 4. Ayon sa pagkapili niya bago pa itatag ang sanlibutan, pinili niya na tayo. So, ibinukod na tayo ng Panginoon bago pa itatag ang sanlibutan. At yun ay ayon sa kanyang biyaya. At ang ikalawa ay yung mga itinakda sa kapahamakan. At ito ay yung si Satanas at ang mga binhi na tinutukoy dito. So ang dalawang grupong ito ay hindi kailanman magkakasundo. At ating titingnan ay yung biyaya ng Diyos. Ano ba yung biyaya ng Diyos? Sapagkat ang sabi dito ay ang magiging bunga ng biyaya ng Diyos ay mga mabuting gawa. So, ang biyaya ay sinasabi natin unmerited favor. Ibig sabihin, ito ang mga pinili ng Diyos na wala silang ginagawa, ngunit sila ay pinagpala ng Panginoon. Wala silang ginagawa, ngunit sila ay iniligtas ng Diyos. Wala silang ginagawa. Ang kanilang mga kasalanan ay pinatawad. Wala silang ginagawa, ngunit ang kahabagan ng Panginoon ay mayaman sa kanila. Wala silang ginagawa, ngunit sila'y inibig ng Diyos. At ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan, tunay at dalisay, puro at busilak ang pag-ibig ng Diyos. Yun, doon natin makikita yung saganang biyaya ng Diyos. Na ang iglesia ay walang ginagawa. Walang anuman silang ginawa para maligtas. Wala. Sapagkat ang umiral, ang ipinahayag, at ang ginawa ng Diyos ay yung kanyang biyaya. Upang ang kanyang biyaya ay malwalhati magpakailanman. Kaya ang mga mananampalataya, mga minamahal, ay pinagpala ng Panginoon na wala silang pinaghihirapan, wala silang ginagawa. Pinagpala sila ng Panginoon. Tinubos sila ng Panginoon. Binigyan sila ng buhay na walang hanggan. At yung kanilang mga gawa ay nagmumula sa Panginoon. Para lalo nating maintindihan ay yung John chapter 15. Sa John chapter 15 ay sinasabi diyan na ang Ama ang siyang magsasaka. At ang Panginoong Jesucristo, siya ang puno. So, pag sinabi natin ang Ama ang magsasaka, ang Ama ang siyang nagtanim, ang Ama ang gumawa, ang Ama ang siyang nag-ordain lahat ng mga bagay. At ang Panginoong Jesucristo ay puno. Siya ang tunay na puno. At ang mga sanga ay ang mga mananampalataya. Ang Diyos ang siyang nag-ukpong. Ito ang Panginoong Jesucristo, ang mga sanga, inugpong sila. Sa halaman, ganun din po, na kung merong isang sanga, yung pong sa puno, dinidikit, ikinakabit. Ganon ang nangyari sa atin. So tayo ay nakaupo sa Panginoong Jesucristo. At pag-ukpong natin, yung buhay ng Panginoong Jesucristo ay dumaloy sa atin. Kumbaga sa puno, yung takta ay dumadaloy sa sanga. At ang magiging bunga ng sanga, bulaklak at pagkatapos ay ang bunga. Doon nahayag na ang gawa ng mabuting gawa ng Diyos ang siyang dumadaloy at namumunga sa mga sanga. Sapagkat tayo ang mga sanga.
So yung ating mga ginagawa ay mula sa Panginoon sapagkat yon ang kanyang biyaya na siyang ipinapahayag dito sa banal na kasulatan. Mismong ang Diyos ang siyang may gawa. Yon ang biyaya. Kaya ang sabi ni ni Pedro, sumagana tayo, grow in grace. Sumagana tayo sa biyaya. Sa biyaya ng Diyos, sapagkat ang biyaya ng Diyos ay napakalaki. God is so gracious to us. May mga bagay na pwede nating gawin, pero yun ay ayon sa kalooban ng Panginoon. So yung ating mga gawa ay wala ng bahid ng kasalanan sapagkat ito ay mula sa biyaya ng Diyos. Mismo ang Diyos ang siyang nagkakaloob sa atin upang tayo mamunga ng mabubuting gawa. Ito ang ginawa sa atin. Sapagkat, kaya naman walang bahid ng kasalanan ay sapagkat ipinatawad na sa atin ng Panginoon ang ating mga kasalanan at tayo nilinis at busilak na ang ating mga puso sa harapan ng Diyos at hinirang tayo ng Diyos upang magsipagbunga ng sagana. At pag tayo nagsipagbunga ng sagana, doon makikita natin ang lubusang kagalakan na itinuturo ng Panginoon sa atin na namumunga yung ating gawa. Wala nang bahid ng kasalanan sapagkat tayo'y matuwid na sa harapan ng Panginoon sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Pag sinabing inaring ganap, being justified by faith in Christ alone, yun ang ibig sabihin. Naging matuwid tayo sa harapan ng Panginoon kay Kristo lamang. Sa Kanya lamang. Kaya't naging katanggap-tanggap yung ating mga mabubuting gawa. At kung tayo ay sa Panginoon, yung mga mabuting gawa natin ay may mga kaloob. There is reward na ipinagkakaloob sa atin. Yan yung sinasabi sa tanong bilang 64. Ngunit hindi ba ang katuruan ito ay may pagkakaiba sa mga tao at masama? Ang sagot dito ay hindi. Ito ay hindi mangyayari para sa mga nakaupo kay Kristo. Sa pamagitan ng tunay na pananampalataya na nagdudulot ng bunga ng pagpapasalamat. So, ibig sabihin, ang lahat ng mga na kay Kristo ay laging magpapasalamat. Yon ang bunga. Lagi niyang pasasalamatan. Salamat sa buhay na ito. Salamat sa iyong kapatawaran. Salamat sa kapatawaran ng iyong mga kasalanan. Salamat sa buhay na walang hanggan. At yun ang ating may pagpapasalamat. Salamat sa Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay malabis ang kanyang pag-ibig sa atin, ang pagsinta niya sa atin. Kaya ko nasasabi na malabis ang kanyang pagsinta sapagkat ibinigay niya sa atin yung kanyang sarili para mamatay, para sa ating kasalanan at patawarin tayo sa ating mga kalikuan. Pagsasalansang sa mga kautusan ng Panginoon upang sa harapan niya tayo ay ganap, matuwid. Mga nilinis sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Yan ang ating katayuan, mga minamahal. Kaya nga, masasabi natin na napakasarap yung
magpatotoo. At masabi natin, sumampalataya ka kay Kristo at mararanasan mo ang kapatawaran ng ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa ating mga kasalanan at pagkakalooban tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya yung mga nakaupo kay Kristo, mamumunga na sagana. Laging mamumutawi sa kanilang mga labi ang pagpapasalamat sa Panginoon. Ang sinabing mamumutawi, ibig sabihin maraming beses, paulit-ulit na beses na pagpapasalamat sa Panginoon. Yan ibig sabihin ng mamumutawi sa ating mga bibig, sa ating mga labi, ang pagpapasalamat sa Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang Panginoon, siya ang ating katwiran. He is our righteousness. Kaya ang mga mananampalataya ay lalakad ayon sa katwiran, ayon sa righteousness ng Panginoon. Alam niyo kung minsan, hindi mawawala sa ating kaisipan yung nangyayari sa Senado. Makikita niyo doon kung sino ang lumalakad ayon sa konstitusyon at yung mga hindi lumalakad ayon sa konstitusyon. Nakakalungkot. Yung hindi lumalakad sa konstitusyon ng Pilipinas, sila ang masasama. Ang lumalakad ayon sa konstitusyon ng Pilipinas, sila ang mapalad. Tayo kasi bilang mananampalataya, nakikita natin ang masama at mabuti. Nakikita natin ang mga bagay na yun. Pag naapi ang isang tao, dahilan sa isang tao, kita natin ang kasamaan. Ang kanyang puso ay puso na nasa pusod ng kasamaan. Maliban lang kung iligtas siya ng Panginoon. Pero kung wala, yung kanyang kalagayan, kahindik-hindik. Sapagkat ang kaparusahan ay matindi kung siya ay pumapatay ng kapwa. Sa unang Korinto, Kapitulo 1, talatang 13, ito ang maging pagwawakas natin, mga minamahal. Unang Korinto, Kapitulo 1, talatang 30. Ganito ang siyang sinasabi. Subalit kayo ay na kay Kristo Jesus at naging karunungan para sa atin mula sa Diyos. So ang Panginoon sa Kristo ang ating karunungan. Siya rin ang ating katwiran sapagkat siya ay namatay para sa atin. Siya ang ating kabanalan sapagkat ang dugo niya ang siyang naghugas sa ating mga kasalanan. Siya ang ating katubusan sapagkat siya ang ating tagapagligtas. Kaya sabi ni Pablo, upang ayon sa nasusulat, ang nagmamalaki ay ipagmalaki ang Panginoon. Kaya tayo bilang mananampalataya, pagmalaki natin ang Panginoon sapagkat siya ang naging ating karunungan. Siya ang ating naging katwiran. Siya ang ating kabanalan. At siya ang ating katubusan. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita at tunay na ito ay iyong pagpalain sa aming mga puso sa matamis na pangalan ni Jesus.
Amen.